Same pero iba. 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo good morning Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre good morning din sa napakaganda, napaka-sexy ang babaeng may pabalikat. DJ Lindsay, good morning. Good morning, baby Toby. At syempre matanong ko lang, no, saan ang bakuna mo today? Babakunahan ulit tayo sa BGC mamaya. BGC naman mamaya. Yes. Ay, grabe naman yung bakunahan mo, no? Tugs. Ang Parang dami. parang alam mo yung mga bata na kapag Friday, nakaganyan na dahil pa-party. Oo, pa-party. Ay nako, yung mga Gen Z. Di ba? Feeling ko ganun yung So yung Gen Z ka ngayon? Feeling ko lang. Hindi kasi may pupuntahan kaming very important office oo nga later. pala. Kasi nga pala itong si DJ Lindsay napaka-busy ngayon. Hindi naman masyado. Sapat lang. Sapat lang, ganun. Mag-vlog ulit ako mamaya. Wow! Congratulations, ha? O, nasa na yung vlog mo kahapon? Oy, in-upload ko na. Sorry. In-upload mo na? Oo. Huwag na tayo magpa-arte-arte sa mga effects na yan. Ikaw, alam mo, si Toby kapag nagva-vlog, kaya hindi siya matapos-tapos kasi masyado siyang madetalye sa mga editing, ganyan. Hindi naman sa ganun. Hindi naman sa madetalye. Hindi ko lang nasisimulan. Well, Hindi ko na to-transfer niya sa yung files nasa GoPro ko pa rin. Nandun pa rin. diba? Wala. So ayun, ganyan talaga. Ang kasi, ang problema ko, tamad ako. Diba? Alam mo, masisimulan mo rin yan. Naniniwala ako. Kasi ang ginagawa ko sa ngayon, inuuna ko muna yung TikTok muna nga. Oo. Tapos yung YouTube. Oo. So ganun, parang lang yan domino effect yan . Para sa akin ha. Talaga ba? So yun yung may papayo mo sa isang tulad ko na mangmang pagdating. Ay hindi, naisip ko lang yung para sa akin. Pero hindi yan in general. Hindi naman in general yan, naisip ko lang yung kasi tamad ako, ganun. Kasi nga mas madaling sa TikTok, mag-upload sa TikTok. Kasi syempre gamit mo lang cellphone mo, di ba? Oo. Di sa cellphone ka din edit ng vlog. Hindi kasi ako marunong talaga mag-edit sa cellphone . Yan yung isa sa problema ko, no? Mas sinisipag ako pag nag-edit ako sa computer or laptop. Hindi ka nga rin sinisipag sa computer at laptop . Mas hindi ako sisipagin dito sa cellphone. Hindi ka talaga masipag. Yun lang yun. Salamat ha. Thank you ha. Para indirectly sinabi mo tamad na tamad ako, ganun. Sabi mo nga yan, di ba? Oo, anyway, sayang naman. Pero syempre, ko rin yan i-edit ko rin yan. Kaya naman niyo na ako subscribe niyo na sa akin yung YouTube channel ko, i-subscribe niyo na, DJ Baby Toby, okay? Oo, syempre yung akin din i-subscribe niyo si Toby lang. Syempre, dapat ako lang, just. Ginamit ko na yung niregalo mo sa akin na intro. Nuts naman, papanoorin kayo mamaya. Yan, kaya panoorin niyo po kasi si Baby Toby po. Parang 2 years ago, no? 1 year. Last year lang ba yun? Last year lang yun. So ibig sabihin kailangan mo na akong gawa ng Hindi mo pa nga ginagamit yung pangalan Si Bibi naman sa next birthday ko. Si Bibi naman, oo. March 1 nga ba? March 1 ba? March 1. March 1 birthday. Oo. Ang bilis naman. Diba? Ang dami nga nagandahan dun dun sa ginawa mo. Ay, salamat naman kung nagandahan kayo. Alam mo, wala lang yun parang simpleng gawa lang yun ni Toby pero ang dami na nagandahan. Pinaghirapan mo ba yun? Hindi naman, basic lang yun. Basic lang yun para sa kanya pero ang dami nagandahan. Hindi, joke lang. Baka sabihin ang yabang-yabang ko. Hindi naman po. Kaya dapat panoorin nyo po para makita nyo po yung ginawa ni Toby. Panoorin ko nga yun mamaya. Lindsay 1067 sa YouTube po. And of course, yung Energy FM channel natin. Oo. Grabe. Andun ako sa vlog mo, hindi mo ako kinat-out? Hindi. Ang good naman. Buti naman. Oo. Siyempre, ang dami mong doon mga sinabing hindi dapat marinig ng mga bata. Ay, di mo sinama yun? Hindi, sinama ko pero siyempre pinatungan ko ng kung ano Yes, buti na lang. Yes, kailangan. Anywho. DJ Lindsay, ito na nga, pag-usapan na natin yung ating sender nga kanina. Hey, go. Eto nga daw siya daw ay natatakot, no? Kasi natatakot siya sa kanyang boyfriend kasi V pa siya. Anong bird? Hoy, anong bird? V pa siya, V. Si girl. Si girl. Oo, si girl mo yung V pa. So ngayon, natatakot daw siya. Baka daw iwan siya or ma-disappoint. Virgin. Pwede ba yun? Pwede, oo. Pwede pala. So yun, tinatago ko pa. So ayun, ikaw, anong masasabi? Ikaw ba, kunwari, di ba? Andong ka pa sa posisyon na yun. Oo. Bakit? Oo. Ganun pa rin. Hindi. What if ganito yung scenario, ha? Okay, sige. Ikaw nandoon ka sa posisyon ni ni girl, no? Tapos matatakot ka ba na sabihin yun sa boyfriend mo? Hindi. O bakit? Kung yun talaga
talaga eh. Bakit mo itatago? Yun ka talaga. Siyempre, kung gusto mo talaga yung tao, tsaka may plano kang long-term yung maging relationship niyo, di sana. Dapat sabihin mo talaga yung mga bagay na gano'n, yung mga importante, hindi yung tinatago mo. At saka what's the point of hiding that very essential na detalye sa buhay mo? Anong meron? Pero meron kasing mga babae minsan na ayaw nilang sabihin kasi nga naman baka mamaya ang isipin nila or mag-overthink sila na baka ito lang yung hanapin sa akin, baka ito lang yung gusto sa akin. Kaya sinasabi sa akin yung mga matatamis sa salita kasi may mga lalaking ganun eh. Lahat naman ng lalaki ganyan. Oy, hindi lahat. Alam mo, Toby, wag na tayo maglokohan dito. Mega effort kayo sa umpisa mga lalaki. Hindi kasi ang sinasabi ko kasi, yun dito sa kalagayan netong ating sender na kung saan siya ay virgin pa. 'Di ba? So kapag kasi minsan kapag sinabi mo yun sa isang lalaki, lalong-lalo na magdo-double time. Kung magdo-double time siya at syempre baka mamaya madaliin ka niya. Madaliin ka na to the point na eto mag-book tayo dito sa ganito ganyan. So syempre ano gagawin niyo doon? Mag-jackstone kayo? Malay mo. So syempre kapag nakuha na, ano na mangyayari? Di ba kawawa ka na? Pero correct me if I'm wrong, Baby Tob. Sa mga lalaki, meron din namang umiiwas doon sa mga babaeng virgin, di ba? Oo. May mga may mga umiiwas diyan kasi syempre para sa iba na umiiwas nga sa virgin na babae, una sa lahat baka napapressure sila. Kasi syempre parang it's too much kasi syempre kinuha mo yung bulaklak ng isang babae. Di ba? Tapos iiwan mo. O hindi naman sa iiwan mo, Kumbaga parang natatakot ka na baka mamaya gamitin sa yung bala kapag nag-away kayo. In short, hindi ka pa kasi sure sa kanya. Siguro gano'n na nga yun. Feeling mo malaking bagay yung ikaw yung makauna dun sa babae. Okay. Kasi minsan kasi ang lalaki, natutuwa kami. Oo, binigay nyo sa amin. Parang territorial kaming mga lalaki Parang, akin na to. Ako na yung last nito. Ang gwapo ko. Oo, ang gwapo. Macho-macho ko naman sa sa feeling. Pero kapag dumating naman yung time na nag-aaway kayo, at syempre, di ba, kasagsagan ng galit, masabi niya yun sa'yo, masumbat niya yun sa'yo. Doon kami natatakot. Doon kami natatakot na to the point na, teka, hindi naman kita pinilit Bakit mo sinusumbat sa akin ngayon yan? Kasi ako naramdaman ko. Talaga ba? Ay, oo nga. Pero ayun na nga, going back nga sa sinasabi ko, takot kami sa mga ganung bagay na masumbatan kami na knowing na hindi naman namin pinilit kayo. Ganun. Well, ako doon nga sa tanong, hindi siya dapat, I guess, itago. Pero depende pa rin yan sa babae kasi mararamdaman niya yun kung ano bang halat siya nung lalaki na dinedate niya nung boyfriend niya Kung ito ba yung tipo na yun lang yung habol or baka naman seryoso siya, ganyan. Pero ang endpoint nito is kailangan mong protektahan yung sarili mo. Yes. Diba? At all cost, Oo. Siyempre baka nga mamaya mapunta ka sa loko-lokong lalaki, Tapos yun lang pala talaga yung hanap niya sa'yo, di ba? So kawawa ka naman, di ba? Binigay mo yung bulaklak mo sa maling tao. Kasi, di ba, minsan ginagawa natin yan because ang sinasabi natin, mahal ko siya kaya diba? Binigay ko ganyan. Or mahal na mahal ko kasi siya, kaya nagawa ko yun. Parang sa ibang lalaki kasi, yan yung sign of pag-ibig di ba? Yeah. Na kapag ginawa natin yan, ibig sabihin, mahal mo ko. Sinasabi nila yan May mga ganyan, may na-encounter na akong ganyan. Ay, talagang hindi ko na siya kinita forever and ever. Diba? Kasi syempre, hindi naman ganun lang yung dahilan yung sukatan nila. Hindi ganun. Oo. Alam mo kapag ikaw ay nasabihan ng ganyan, automatic red flag na yun. Oo. Alisan mo na kasi ang tanging hangad lang yan sa'yo ay makaisa. Yun lang yun. And then after that, wala na, goodbye so long. Sayonara. Diba? Minsan nga hindi lang makaisa maka-unlimited time. Diba? Unlimited mekas. Totoo naman. Diba? Kaya kapag may ganyan kayong lalaki na na-encounter, boyfriend man yan, manliligaw or whatsoever, naku, red flag yan. Kung ako sa inyo, wag. Yes. Alam nyo, ang tamang lalaki para sa inyo, yung marespeto. Totoo. Marespeto talaga yung tipong walang halong kaboylihan. Walang halong lust, kapag yung intention sa inyo ay napakaganda. Ay nako. Totoo. Sasabi sa inyo, totoong-totoo yung lalaking yan. Oo. Dapat yung lalaki na, ang sarap makahanap sa buhay na to, Baby Tobes, ng lalaki na kumbaga bonus na lang yung tingin niya doon sa mekos-mekos, di ba? Yes. Totoo lang. Totoo yung yan. Tapos na siya sa lahat ng mga, dumadaan naman talaga lahat ng lalaki at babae sa ganyan, yung mapapusok na stage. Pero it's so, parang peaceful sa kalooban mo kapag nakahanap ka ng isang lalaki na tapos na sa ganyan. Tama ka dyan. Diba? Tama ka dyan. At ako nga po ngayon, kung nakita nyo sa Facebook Live, nakataas po ang aking kamay,
Yan po ang nag-i-indicate na isa po akong ganun. Diba? Pero minsan nakakayamot din yung mga ganyan. Bakit naman? Kasi tapos na sila. Tapos Ay, hindi. Sinasabi ko sa inyo, kapag sa taong mahal naman namin, no, sa ibang bagay. usapan na yan, di ba? True. Yari ka sa amin. Diba? Di ba sarap nga naman talaga no, magmahalan kapag, alam mo na, pinapauna nila yung love instead of lust. And syempre, yung Lord. In Lord, of Yung Lord, course, di ba? oo. Kaya naman mga panggano, kung nakita kayo ng isang lalaki na todo ang respeto sa inyo, True. keep him, di ba? Kung True. makikita kayo ng isang katulad ni Baby Toby, keep him, di ba? Umuo ka na lang, please. Oh, kinip ka Please ba? naman, no? Ha? Kinip ka ba? Kung... Keep pa din. Alam mo. Keep pa din. Alam mo. I'm so happy for you. Alam mo. Konti na lang mai-reveal na natin dito yung estado ng love life mo, no, Baby Toby? Pero ang Alam tanong mo. ng marami, may love life nga ba si Baby Toby? Ha? May love life nga Wala. ba? Wala. Wala. Alam niyo na kung anong sagot. Wala naman talaga. Oo. Hindi kasi may mga nagtatanong sa akin eh. Oo. Napupuyat ako? Sa page ko, Ano? single po ba si Baby Toby? Ganyan. Ano sinasagot mo? Hindi ko nare-replyan. Kasi it's not for me to answer. Bakit naman? Kasi ako malay ko ba? Ang sinasabi mo single pero ewan ko ba kung meron talaga. So tingin mo nagsisinungaling ako? Hindi kasi may mga tao na wants to keep it private lang within themselves kung sila ba ay in a relationship. Kasi they don't want other people to be spoiling kung ano man meron silang relationship. Oo. So meron ka nagtatanong sa'yo? Meron nga. Meron niya? Oo. Patingin ako mamaya. O sige. Charot. Push natin yan. Ay, joke Promise, lang, joke papakita ko sa'yo. Ikaw naman, good boy ako. Anyway, mga pangga, susunod na ang napakaganda, napaka-sexy DJ Lensay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakakasama mo at nakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ay pwedeng niyong stalk sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin niyo lang Baby Toby 1067. At konting-konti na lang magta-10K na tayo sa TikTok. Please naman, baka naman. Oo, please. Oo nga. Ako din. Baka konti na lang 3K na. Di ba, i-follow niyo naman kami. 3K? Di kasi active eh. Nakakaloka. Anyway, pangga, magbalik tugtugan muna tayo for our next song. Here's a song from Arthur Neri titled Happy With You. Ayan, para sa mga pangga nating masayang-masaya ngayon sa kanilang kausap, ka-situationship, sa lahat-lahat na kalandian, di ba? Jowa, para to sa inyong lahat. Only here at your number 106.7 Energy FM, pangga. Huwag mong sabihing radyo, sabihin mo.